Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakil Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan sa mga naunang mabungang panalangin po ng aming beloved na Evangelist Will de Almeida, End Time Prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balgawain na tapos sa tigit. Pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso. At bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo kami't patawarin, lubos-labis kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay, makatagad dapat bigkasin, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever, in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved parents in the Lord, sa katauhan po ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. Gayon din po ang ating beloved Arbestan Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan sa atin. Ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating pinagpalang mga baguhan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Malinaw po ba yung sound natin dyan sa likod? Pakitaas yung kamay sa likod kung malinaw yung ating sound. Kine-check lang natin para hindi naman masaya yung ating mensahe. Ating tatalakayin, 4 ways to look. 4 ways to look ang ibig sabihin, 4 na paraan ng pagtingin. Yan po ang ating tatalakayin. Kindly po, sa ating mga beloved Bible readers. The second book of the Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. The book of Psalm chapter 77, verse 12. I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. Verse 14. Thou art the God that doest wonders, thou hast declared thy strength unto among the people. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18. Samantalang kami nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Darapat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Dito po mga minamahal sa Awit, Kapitulo 77, ang talata po ay 12. Amen, praise the Lord. Dito po sa 12, mga pinamahal, bubulahin ko ang lahat ng iyong mga gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Dito po sa 14, ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga kagilag-gilas. Iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay, 4 ways to look o 4 na paraan ng pagtingin. Dahil bilang tao, mga minamahal, marami tayong pagtingin. At tayo'y tumitingin sa bagay na ating nakikita na ang pakinabang ay pansamantala lamang. Pero sa banal na kasulatan, ayon sa ating nabasa, 2 Corinthians chapter 4, verse 18, sinasabing samantalang kami ay nagsistingin hindi sa bagay nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ganon ang ginawang pagtingin nila Apostol Pablo at mga iba pang apostoles bilang alagad ng ating mahal na Panginoon. Sabi, hindi sila tumitingin sa bagay na nakikita.
ang kanilang tinitignan ay yung mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Yung bagay na nakikita ng mata, mga minamahal, meron siyang katapusan. Nagbibigay ng pansamantalang kagalakan, nagbibigay ng pansamantalang pakinabang, ang lahat ay pansamantala. Subalit, ang bagay na hindi nakikita, sabi mga minamahal, ito ay walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, everlasting, mga minamahal, may pakinabang kang walang hanggan, mahabang panahon, mga minamahal, at ito ay bagay na pakinabang sa iyo bilang tunay na Kristiyanong anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, binigyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal, sa Psalms 77 verse 12, bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Ito ang bagay na ating titignan, mga minamahal. Kasi minsan, mga minamahal, yung gawa ng Panginoon, yun ang ayaw nating tignan. Yun ang ating kinalilimutan. Nakita na ng ating mata, mga minamahal. Kaya sa Banal na Kasulatan, sabi ng Banal na Kasulatan, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang nakikita nyo, hindi nila nakikita. Sapagkat kayo'y pinagpalang nakakita ng mga bagay na dapat nyong makita. Ano yun, mga minamahal? During earthly ministry ng ating mahal na Panginoon, ang ating mahal na Panginoon ay gumagawa ng maraming himala, mga minamahal. Pero sa kabila ng katotohanan yon, ang mga iskriba at pariseo ay galit. Parang hinihikayat daw ng mahal na Panginoon na lumaban sa kanila ang mga tao, mga minamahal. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakikita nyo ang inyong nakikita at narinig nyo ang dapat nyong marinig, samantalang sila hindi nila makita ang dapat nilang makita, hindi nila marinig ang dapat nilang marinig. Iyon ang katotohanan, mga minamahal, ng sinasabing 4 ways to look. Dapat kapag ikaw ay tumingin, mga minamahal, bulay-bulayin mo, gunitain mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang dumaan sa iyong mata, mga minamahal, bagkus bulay-bulayin mo na ang himalang ito ay walang gagawa kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. O yung nagpatotoo kanina, mga minamahal, napakasimple ng kanyang katayuan sa company na kanyang pinasukan. Pero dahil sa kamanghamanghang gawa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nagtitiwala siya, binubulay-bulay niya ang kapangyarihan ng Diyos. In just a little time, naging supervisor siya. Thomas, naging head supervisor siya. At pagkatapos, naging head coordinator siya. Pati sweldo niya, tinaas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng 14, mga minamahal, sa ating nabasa, ikaw ay Diyos na gumagawa ng kagilagilalas. Iyong ipinakikilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Itong dapat nating makita, lalo na tayong taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Hindi lang natin ito nakita, ito ay ating pang naranasan natin mismo tayo sa ating sarili ang naka-experience ng walang hanggang kamangha-mangha at kagilagilalas na gawa ng ating mahal na Panginoon. Nasa introduction tayo and that is our title, 4 Ways to Look. Ang una, sinasabi, the ways of the Lord. Sinasabing ang mga daan ng Panginoon, kung titingin ka, huwag kang tumingin sa maraming daan, maliligaw ka lang. Tumingin ka sa unang dapat mong tignan, sinasabing the ways of the Lord. Kindly. The book of the prophet Hosea, chapter 14, verse 9. Who is wise, and he shall understand these things, prudent, and he shall know them, for the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressors shall fall therein. The book of Psalm chapter 25, verse 4. Shew me thy ways, O Lord, teach me thy paths. And verse 5, kindly beloved do, continue in verse 5. Verse 5 po. Lead me in the truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. God bless you po, kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Hoseas, Kapitulo 14, ang talatay 9.
Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang nangalalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuhalan ng mga mananalangsang. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 25, talatay 4 at 5. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Naman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid. Yun daw tunay na pantas, mga minamahal, nalalaman niya ang tamang daan. Sinasabi, mahal, lumalakad sila sa matuwid na daan ng Panginoon. Last phrase, sinasabi, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. So, yung daan ng Panginoon na dapat tignan, bilang unang daan na dapat nating tignan, mga minamahal, ang sabi mga minamahal, ito'y mabuti para sa mga tunay na nakakaalam. Pero ito'y kinabubuwalan ng mga taong mangmang. Walang pakinabang sa kanila, mga minamahal, ayaw nila sa daan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nilagyan natin ng supporting verse, Psalms 25, verse 4 and verse 5, sinasabi, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Kung ikaw ay tunay na wise man, ikaw ay ganap, hinihingi mo sa Panginoon. Hindi ka lumalakad sa gustong daan na dapat mong lakaran, kundi hinihingi mo na ituro sa iyo ng mahal na Panginoon ang kanyang tamang daan. Sabi ng first phrase, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sabi ng verse 5, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y tinatawag na unexpected ways. Ang ibig sabihin, mga hindi inaasahang paraan. Through thy word, I will triumph in the works of thy hands. 12. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, versikulo 27 at 28. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan, upang hiyain niya ang marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. 28. At ang mga bagay na mabababa sa sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Dito po sa awit 92, versikulo 4, talo sa 12. Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong kamay. Dito po sa 12. Ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sitro ng Libano. Amen. Malakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak. Lahat, sabi itong unexpected ways. Maging sa pagpili, sabi ng ating nabasa, hindi pinili ng Diyos, mga minamahal, yung taong magagaling. Kundi ang pinili niya ay mga mangmang. Sabi ng ating nabasa, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang mga mamarunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Sino yung mangmang? Mga minamahal at mahina, tayo yan. Yan ang dati nating kalagayan. Sa ating kahinaan, unexpected, mga minamahal, sa paraan ng Panginoon, ito'y titignan natin. Nagtanong ba tayo sa ating sarili, bakit tayo narito, mga minamahal? At yung bang tanong na bakit tayo narito, nagkaroon na ba ng kasagutan? Maliban na lamang, mga minamahal, kung hindi mo ito tinitignan. Kaya palawang bagay na ito na dapat nating tignan. Bakit tayo narito? Ang kasagutan, mga minamahal, tayo'y mangmang at mahina. Saan tayo naging mangmang? Hindi natin kilala sino ang tunay na Diyos. Saan tayo naging mahina, mga minamahal? Wala tayong kapangyarihan para maging against tayo sa tinatawag na kalooban ng kaaway ng Diyos, kundi ang sa atin ay sumunod lamang kung ano ang ididikta ng kaaway ng Diyos. Kaya sa ating kahinaan, sa ating kabangbangan, nasabi, pinili tayo ng mahal na Panginoon upang ang mahina mapahiya, maging ang malakas ay mapahiya. Sabi ng verse 28,
at ang mga bagay na mababa ng salibutan, at ang mga hinahamak ang pinili ng Diyos, at ang bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Kaya mga bagay na mahalaga, mawalang halaga. Kagaya ng medicine, mga minamahal. Hindi natin dinidespise, mga minamahal, pero yan kasi ang meron sa salibutan, mga minamahal. Hindi ba? Yan ang meron sa salibutan. Kaya ang fasting, hindi ipapayo, pero sa banal na kasulatan, itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon, meron kang karamdaman, ang gamot hindi mo kailangan, ang doktor hindi mo kailangan, ang hospital hindi mo kailangan, mga minamahal, pero kung marami kang pera, diyan ka pumunta. Pero maraming tao, maraming pera, diyan pumunta, yan ang kanilang ginamit, hindi naman naduktungan ng kanilang buhay. Kilala pa natin ang mga taong mataas ang katungkulan sa lipunan, mga minamahal, sa ating republika. Pero sa kayamanan, hindi naduktungan ang kanilang buhay. Yun ang bagay na mahalaga sa kanila na niwalang halaga ng ating mahal na Panginoon. Sa atin ang itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon, may cancer ka, meron kang ulcer, meron kang ketong, anuman karamdaman, mag-fasting ka. Hindi pa nga tapos yung fasting natin, mga minamahal. Lahat tayo magsasabi na tanggap na natin ang kagalingang nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating kahinaan, naging malakas tayo, nagmanifest sa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, nagkaroon tayo ng isang doktor, mga minamahal, si beloved Dr. Peralta, mga minamahal. Di ba? Sinasabi niya ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay surgeon. Kasi maraming surgeon, may limitasyon. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, surgeon, walang limitasyon, mga minamahal. Pati patungkol sa balat, ako ketong ang aking karamdaman. Naimbento ang gamot sa balat way back 1980s, mga minamahal. Gamot sa ketong, 5 gamot sa ketong, mga minamahal. Pero walang tatayo at sisigaw na siya'y may ketong dati nang uminom ng 5 gamot, siya'y pinagaling sa ketong. Walang sisigaw na ganon, mga minamahal. Dahil sa mahabang panahon ng pag-take mo ng gamot sa ketong, kaya makikita natin merong wala ng ilong, wala ng tainga, wala na yung mga daliri, naubos na, nangitim na ang kulay, natuyot na, mga minamahal. Yun ang epekto ng medisina. Pero sa ating banal na gawain, may ketong ka, sasabihin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mag-fasting ka, manalangin ka, umiyak ka sa mahal na Panginoon, humingi ka ng habag. Hindi mahabang panahon ang kailangan mo. Ako sasabihin ko, kasi dumalo ako ng may ketong, umuwi akong walang ketong way back 1989 sa September, malapit na, September 28. 30 years na ako sa mahal na Panginoon. Wala ng ketong na bumalik sa aking katawan by faith hanggang rapture. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, unexpected ways, mga minamahal. Mga hindi inaasahang paraan na ang tanging gagawa lamang nito ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung isa nating kapatid, asawa niya, nagpatutuo kagabi. Yung merong leukemia, nasa Santa Maria po pala dumalo. Dapat magpapatutuo siya ngayon, mga minamahal. Pumunta rito may leukemia. Ang kapatid nun, pastor, mga minamahal. Yung pastor, sinesira ng ating kapatiran, pero nung malaman niya, yung kanyang kapatid ay may leukemia, sabi nung pastor niyang kapatid, brother, pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade, maraming himala ron. Pagdalo rito, may leukemia, naka-wheelchair. Nung mabautismuhan, naglakad na, umuwi na. Wala nang leukemia. Pinuntahan niya yung kapatid niyang pastor, pinakita niya, magaling na ako. Yung kanyang pastor na kapatid, pumunta rito Wednesday, mga minamahal, pagpasok, solemn, pinuspos siya ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, mga minamahal, kasama natin mga beloved co-preacher, siya ay pastor, pero hindi niya naranasan ang ganong klaseng kapangyarihan na kapuspusan sa Jesus Miracle Crusade. Naranasan niya. Nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Umuwi, pag-uwi, pagdaluli, kasama na yung kanyang makamag-anak, dinala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan sinasabing unexpected ways ng mahal na Panginoon. Yan ang isa sa ating titignan. Ating supporting verse 4 and 12 ng Psalms 92,
Sabi ng verse 4, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ko sa iyong gawa. Naging masaya ba tayo sa gawa ng mahal na Panginoon? Ako sasabihin ko, walang sandaling nasayang. Sa loob ng halos 38 years, pinasaya akong lubos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Ako'y magtatagumpay sa magawa ng iyong mga kamay. Nagtagumpay ba tayo? Nagtagumpay tayo, mga minamahal. Hindi tayo talunan. Ang karamdaman, come and go yan. Darating at aalis, mga minamahal. Pero ang gumagawa ng kagilagilalas na pagpapagaling, unexpected, ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya wala ka na aasahan. Pag tumingin ka pa kung saan-saan daan, mga minamahal, maliligaw ka. Kung meron kang kabuhayan, mauubos, kahuli-hulihan, ang reseta sa'yo, ipasa Diyos mo na lang yan. Kasi wala nang magagawa ang medisina. Bakit ka pa mag-uubos ng pera? Bakit lulusawin mo pa yung iyong katawan sa gamot, mga minamahal? Bakit kinakailangan maghirap pa yung labwas mo? Dumarekta ka na sa mahal na Panginoon. Makikita mo ang sinasabing unexpected ways ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 12, mga minamahal, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sendro at Libano. Ano daw ang mangyayari sa matuwid? Ito yung tumitingin, mga minamahal, sa daan ng Panginoon at tumitingin sa unexpected ways ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, ang matuwid ay giginhawa na parang puno ng palma. So ano ang meron sa iyo ngayon? Kaginhawahan. Walang mauubos na kabuhayan mo. Walang maiinis na labas mo kaalaga sa iyo. Bakit? Dahil ang unexpected ways, yan ang tinignan mo, Diyos ang gagawa sa iyo. Ang sabi, pagiginhawahin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. And after this, meron tayong tinatawag na God's restoring ways. God's restoring ways, ang ibig sabihin, mga paraan ng Diyos na sa pagpapanumbalik. Dahil tayo, mga ligaw na tupa tayo, mga minamahal. Hindi natin alam ang tunay nating pastor, sino ang Panginoon. Pag pinakilala siya ang Diyos ng baklaran, kay baklaran ka Diyos ka. Di ba? Pag pinakilala ang Diyos na dito sa Bukawi, diyan ka. Hindi natin alam kung saan tayo manunumbalik, mga minamahal. Pero isang bagay na dapat nating tignan, pangatlo ito, God's restoring ways. Ang ibig sabihin, mga paraan ng Diyos sa pagpapanumbalik. Kindly. The book of Psalm, chapter 23, verse 3. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Verse 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. First book of Peter, chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 23, ang talatay 3 at 4. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Dito po sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 5, ang talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pangatlong paraan ito ng pagtingin, sinasabing God's restoring ways. Ibig sabihin, mga paraan ng Diyos ng pagpapanumbalik. Paano bang paraan ng Diyos sa pagpapanumbalik? Sapagkat tayo dating mga ligaw na tupa.
Sabi ng ating nabasa, Psalms 23 verse 3 and 4, sabi ng 3, kaniyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Sa English na ating nabasa, He restored my soul. Kaya ito ang paraan ng mahal na Panginoon. Yung kaluluwa natin ang tinignan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang nagsasuffer yung ating flesh, pero ang huhusgahan yung ating kaluluwa. Kaya ang ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil tayo tinawag na kaluluwang may buhay. Bakit tayo tinawag na living soul, mga minamahal? Dahil nung likhain tayo ng mahal na Panginoon, hindi tayo nilikha sa isang pitik lamang o isang kisap mata lamang o sa isang salita lamang na kagaya ng ginawa niya sa halaman, hayop at marami pang iba. Tayo nilikha, mga minamahal, may proseso and according to the image of God, sabi ng banal na kasulatan, nilikha tayo ng mahal na Panginoon. And after creation, mga minamahal, yung ating nostril, yung butas ng ating ilong, hiningihan ng Espiritu ng Diyos. Sinasabi, the Spirit of God, yun ang ginamit, yung Espiritu ng Diyos, inilagay sa ating nostril, kaya itong ating katawan na galing sa alikabok ay nagkaroon ng kaluluwa, nagkaroon ng buhay, tinawag tayong kaluluwang may buhay. Ngayon, nagkakasala ang ating flesh na ihandog natin sa kasalanan, mga minamahal, pero katapos-tapusan, doon natin ngayon nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bagamat marami tayong pinanggalingan, kahit pastor ka pa, yung tungkod ay nagsisialiw sa akin. Kaya noon, gusto nating magpakamatay, pero totoo, takot tayong mamatay. Hindi yung laman ang natatakot, yung laman, kagaya ko, inom ako ng lason kasi hirap na ako. 2 taon na ako nagsuffer sa karamdamang ketong, mga minamahal. Hindi na ako lumalabas ng bahay, nandun na lang. Walang tulog, 24 hours, 3 buwan, mga minamahal. Pero, nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, lumakad ka sa libis ng kamatayan, hindi mo nakatatakutan. Bakit? Dahil yung kaluluwa mo na panumbalik na ng ating mahal na Panginoon. Sa tunay na anak ng Diyos, ang kamatayan, hindi kamatayan. Kahit nasa libis ka ng kamatayan, mga minamahal, yan ay hindi magtatagumpay sa'yo. Kung pumikit ang iyong mata, tagumpay ang tawag sapagkat didilat ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo nakakatukotan ng kamatayan, nakalagay pala sa Psalm 33 verse 4 na palagi nating recite. Temporarily, nandito tayo sa makasalan ng sanlibutan. Pero kabilang to sa tinatawag na God's restoring ways, yung ating kalagayan ngayon, mga minamahal. Kaya nilagyan natin ng supporting verse. 1 Peter chapter 5, verse 10, ang sabi, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kawalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Meron pala tayong tinatawag na pagbabata. At yung pagbabatang ito, mga minamahal, ito ang nagpapaalis sa daan na dapat tignan ng tao. Nawawala siya sa daan ng Panginoon. Nawawala siya sa unexpected ways, mga minamahal, at nawawala sa kanya yung tinatawag na God's restoring ways. Bakit? Dahil meron pala tayong pagbabata. Pero pag binasa natin ito, sabi, yun daw ating pagbabata sa sandaling panahon lamang. At yung Diyos na tumawag sa atin sa kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus, sabi, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pala sinasabing God's restoring ways, mga minamahal, mga paraan ng Diyos sa pagpanumbalik. Nag-suffer ka ngayon, mga minamahal. Huwag kang mainip. Dahil ang mahal na Panginoon nakatingin lang sa'yo. Kung magtitiis ka dyan, ang sabi, that is just a little time. Sabi, sandaling panahon lamang yan. At ang Diyos na tuwawag sa'yo, siya ang magpapatibay, siya ang magpapalakas sa'yo. I-restore ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka niya papabayaang sa libis ng kamatay, mamamatay ka lamang. Bagkos, sa libis ng kamatay, and all that. Sabi, yung ating beloved Brother Rolly, kasabot ng hold-upper. Hindi na siya kinuhanan, inutusan pa yung hold-upper, bigyan ng 20 pesos yung mga pasaherong na hold-up. Sabi ng ating mga kapatid, hindi po ako nila kasama, hindi ko sila kasama. Ako po, taga Jesus Miracle Crusade, kaya iniligtas ako ng mahal na Panginoon. Ni-restore siya ng mahal na Panginoon. Kung sa iba, hindi kaya ni-restore ng mahal na Panginoon.
Marami tayong namamatay na mga taxi driver, mga minamahal, mga bus driver, mga kababayan natin, uuwi lang galing sa company pinapasukan, sa mga eskwelahan na pinapasukan, hindi na umabot ng kanilang tahanan, hindi na restore, hindi naging matibay, hindi naging malakas. Bakit? Wala sa kanila ang kapangyarihan ng mahal na payon. Nasaan? Nasa atin tayong mga pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag diyan, God's restoring ways. Ito ang pangatlong paraan na dapat nating pagtingin. Pang-apat, sinasabing mysterious way. Mysterious ways, ang ibig sabihin, mahiwagang paraan o daan, mga minamahal. Mysterious way. Way, ibig sabihin natin, daan o paraan. Mysterious ways, mahiwagang mga paraan o daan. Kindly. The book of Romans, chapter 5, verses 3 and 5. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 3, talon sa 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian, na lamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. Dito po sa 5. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Correct ko lang mga minamahal, last verse natin to. Alisin natin yung mysterious ways, mga minamahal. Kasi redundant na yan ng God's restoring ways. Kaya tinanggal natin. Nasa final verse na tayo, yan po ay tinatawag na the way of happiness. The way of happiness. Ang unang dapat nating tignan, the ways of the Lord. Pangalawa, unexpected ways. Pangatlo, God's restoring ways. At pang-apat, ang sinasabing the ways of happiness. Yan ang tinatawag na the 4 ways to look. 4 na paraan ng pagtingin. Nasa last verse na tayo. Maghanda ating manugtog, mga magpaawit. Sabi sa ating nabasa, ito'y tinatawag ang daan ng kagalakan o the ways of happiness. Sa Romans chapter 5, verse 3 up to 5, pag-asa. So yung sinasabing the ways of happiness, mga minamahal, meron ka pang pag-asa. And finally, mga minamahal, verse 5, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya pag naunawaan natin ito, pang-apat na pagtingin sa 4 ways to look, mga minamahal, sinasabing the ways of happiness, ang meron tayo rito ay sinasabing kagalakan. Ang meron tayo rito, ang sinasabing pag-asa, ang sinasabing pag-asa ay sinasabing kalooban.